Mapagpalang araw po. Isan pa, ito ang kaibigan ninyo kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ako po ay magsishare sa inyo ng biblical teaching. Ano po, yung nakalagay sa Biblia. Wala tayong ginagawang hokos-pikos o pandaraya na kung ano man po yung nakalagay sa Biblia, yan lang po ang ating ibinabahagi. Sapagkat napakahalaga yung katotohanan o salita ng Diyos na siyang ating pong naibabahagi sa ating kapwa-tao. Ibig sabihin, hindi ka nanloloko. Hindi mo dinadaya ang mga tao. Kasi yung nakalagay po sa Biblia, yung totoo, siyang ating binabasa. Ano po? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pagkakataong ito sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo po ang puso't isip ng bawat isa na nanonood at nakikinig ng video ito upang lubos po namin pakinabangan ang katotohanan o salita mo na siyang aming pagkain pang kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Marami pong mga iba't ibang sekta ng reliyon naglipa na sa ibabaw ng mundo. Mula pa po sa panahon ng lumang tipan, may mga reliyon na po sinusunod ang mga tao. Hanggang dumating po sa panahon natin, mas lalo pong dumami. Kasi ayon po sa sect, may 3,000 mahigit na mga sekta ng reliyon na nakarehistro po sa kanila. Ibig lang sabihin, yung ganito karami, may iba't iba silang mga doktrina. At yung kanilang doktrina, ang kanilang dinadala. Yun po ang kanilang nasa rehistro. Ano po? Pero ako po wala. Wala po tayong pinipiling reliyon. Wala tayong sinasagasang reliyon. Wala tayong pinatatamaan. Kung meron man po tinatamahan, naturalmente. Kaya kung nasasabi yung ganitong klaseng isang reliyon, kabisado ko po yung kanilang mga doktrina. Gawa ng dahil po sa technology ngayon. Isang pindot mo lang po sa YouTube. Isang pindot mo lang na pangalan ng reliyon. Lilitaw na po lahat ang kanilang mga pangdoktrina, paniwala sa kanila pong simbahan. Kaya hindi po ako nagpo-promote ng simbahan. Hindi rin po ako nagpo-promote ng anumang sekta ng reliyon. At lalong hindi ko po nagpo-promote ng mga leader ng simbahan. Kasi po, sila yung mga tao ang papasok sa langit. Tao na may taglay ng Espiritu ng Diyos. Po, kaya babasa po tayo sa Biblia. Po, ang ginagamit ko po ngayong Biblia ay Poimen Bible. Ito po'y tinatawag na ang Biblia ng mga pastor. Ito po, Biblia ng mga pastor. Ang isa po nating papaksayin
sa pagkakataon na ito po yung nakalagay sa Mateo. Ganito po ang nakalagay. Sa Mateo, chapter 1, verse 25. O, simulan natin sa 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Maliwanag po pinakasalan ni Jose si Maria. Kahit siya po ay buntis na. Buntis. So, walang nangyari pong animon sa pagitan ni Jose at Maria. Wala pong honeymoon. Pero, si Maria ay buntis po. Ngayon, may mga reliyon po dito sa ibabaw ng mundo na pinipilit nilang sinasabi sa mga tao, inihikayat nila para po silang mga recruiter. Yung isa nasa ibang reliyon na nire-recruit pa nila. Ganito po ang kanilang sinasabi. Ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus ay tao. Yan po ang kanilang pandaraya. Paano na naging tao si Jesus wala namang similya si Jose at Maria na nagsama. Kayo pong nanonood ng video ito. Kayo po, ang inyong mga magulang, ang inyong tatay, ang inyong nanay, nang sila po ay nag-honeymoon, kayo po ang lumitaw. Tao kayo. Kasi po, yung tao, ang bunga ng kanilang pagsisiping na mag-asawa, ay tao rin po ang ibinunga. Tayo po yun. Pero si Jose at Maria, ang sabi po sa Biblia, sa verse 25 ng Mateo, ulitin ko po. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria. Kita niyo po, walang nangyari pong pagtatalik sa pagitan ni Jose at Maria. Bakit ipipilit mo na si Jesus ay tao? Alam niyo po, yan po ang malaking daya ng pandaraya ni Satanas sa tao. Meron pa po silang ganitong katwiran Ano ba ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus? Sasabi po nila. Ang gagawin po nila, babasa sila ng talata sa Biblia. Ano po? Pero yung ginagamit po nilang verse pantakip doon ay malayo sa katotohanan. Ano po? Kung ang tanong ay ganito, ano ang likas na kalagayan ni Jesus? Mas magandang si Pablo po ang pakinggan natin.
Ito po ay nakalagay, talagang nakalagay. O babasahin ko po. At saka natin babasahin yung paborito nilang mga talata. O ito po Sa libro po ng Kolosas, sa 1:19, ganito po ang sinulat ni Apostol Pablo. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Meron po akong tinanong na isang ministro. Ito po yung binasa ko. Naniniwala ka bang ang Diyos ay ang kanyang likas na kalagayan ay Diyos ka ako? Nasagot niya, oo. Kung oo, ang sagot mo, ang nakalagay dito, yung buong kalikasan ng Diyos ay taglay ni Jesus. Ito po, ulitin natin. 1:19 ng Kolosas, sapagkat minarapat ng Diyos ng buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Maliwanag po, Hindi tao ang nagpasya na manatili ang kalikasan niya kay Jesus. Ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang may gawa. Isa pa. 2:9 naman. Kolosas pa rin po. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yung pagiging tao, ang tanong ganito, kung tao ka ba, pagiging tao ka pa ba? Sa madalit salita, makikitulad ka pa ba sa tao? Kung tao ka. Babasa po tayo, Maliwanag po, 2:9 ng Kolosas, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Maliwanag, hindi po tao si Jesus. Kasi nga, walang namagitan kay Jose at Maria. Kaya nga tawag po sa kanya, si Maria ay Birhen. Ano po? Birhen siya. Wala pa pong nakagalaw na lalaki sa kanya. Ito po, sa Pilipos po, anong sabi ni Apostol Pablo? Chapter 2, verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Maliwanag. Taglay po ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. Kanino ka maniniwala ngayon? Kay Apostol Pablo o doon sa mga tao, mga reliyon na nagsasabi, si Jesus hindi Diyos, kundi tao. Ayan po. Hinulit na naman ni Pablo. Kahit nataglay niya ang kalikasan ng Diyos, taglay niya talaga. Alam niyo po, kung ano po yung nakasulat, hindi po pwede itapon yan. Yun po yung tanong na, ano ang kalikasan ni Jesus? Ito po yung mga sulat ni Pablo. Yung problema po, ang kanilang ginagawa para madaya ang mga tao, ang ginagawa po nila ay ito. Ito po Meron po akong babasahin sa Lumang Tipan. Ito, paborito po nila ito.
Sa chapter 46. Kaya nga po sinasabi ko yang lalaki at babae, pag nagsibing po, ang magiging labas tao. Kasi tao po sila. Kaya dapat lawakan mo ang isip mo. Hindi po ba ganon? Ikaw na nanonood ng video ito, kaibigan, kung may asawa ka, ano ba yung naging anak nyo? Hindi po ba tao? Tao, kasi tao po kayo. Yung anak nyo, may laman at dugo na galing sa inyong mag-asawa. Hindi po ba ganon? Laman at dugo ko yung ang aking anak na yan. Ito po. Ito po madalas nilang ginagamit kaya nadadaya ang mga tao. Sa 46 ng Isaias, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako'y tutulad? Verse 5 po ito mayroon bang makakapantay sa akin? Kita nyo po, aliwanag. Ang sabi ng Panginoon Diyos, kanino ninyo ako'y tutulad? May makakapantay ba sa akin? Ayun, meron pa tayong babasahin. Sa verse 9, Isaiah pa rin po, 46:9. Alalahanin ninyo ang mga nakarahang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos. Kita nyo po, merong salitang lamang. Inyong kilalanin ako, lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba. Kita nyo po. Ang sabi mismo ng Panginoon Diyos, dito po sa Isaiah 46, walang ulitin ko po yun 9, no? Alalahanin ninyo ang mga nakarahang pangyayari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Meron pong kinakausap ang Diyos dito, mga tao. Ito po sa lumang tipan. Ito pong Isaiah, ang kausap po dito ng Diyos ay walang iba kundi yung mga Hudyong Israelita. Ito po, sa 3. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob. Yung mga Hudyong Israel po ito. Kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsila. Yan. Ang kausap niya po rito, yung mga Hudyong Israelita na lahi ni Jacob. Si Jacob po, si Israel. Si Israel, si Jacob. So, ang sabi niya sa mga tao rito, para sa ikalilinaw po itong kasing mga taong Hudyong ito, na lahi ng Israelita, ng Israel, meron kasi silang mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabi ng Diyos, kanino ninyo ako'y tutulad? Ito po yung ginawa nila. Kung hindi ka po masaliksik sa Biblia, maloloko ka ng mandaraya Yung nagsasabing si Jesus ay tao at hindi Diyos, madadali ka nila sa kanilang pandaraya. Bumabasa po sila ng Biblia kaya nakakadaya din sila Ito po nang magtanong ang Diyos, sinabi ni Yahweh,
Saan ninyo ako itutulad? Sa may verse 5 po. Mayroon bang makakapantay sa akin? Yan ang tanong ng Diyos. Mayroon bang makakapantay sa akin? Yan Diyos po ang lumikha ng tao eh. Siya ang lumikha ng lahat. Nakikita at hindi nakikita. Meron pa bang tataas sa Diyos? Wala po. Walang tataas sa Kanya. Kaya tinatawag po ang Diyos na Almighty God. Kung meron man tinatawag ng mga Diyos, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, siyang makapangyarihan Diyos sa lahat. Babasa po tayo. Chapter 9 ng Isaias. Ito po nakalagay. Sa verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. 7. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan. Kapayapaan ang ipagkakalob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamalaan na may karunungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ano daw po si Yahweh? God Almighty, El Shaddai, makapangyarihan sa lahat. Ito pong Diyos na makapangyarihan sa lahat na tinutukoy po sa Isaiah chapter 9 verse 7 sa uling pangungusap. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung nagsasalita dito sa Isaiah 46. Basahin ko. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Natural, wala po. Wala pong makakapantay sa Diyos. Ito po yung God the Father. O yung sinasabi nilang, Amang Diyos, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Wala po. Walang higit sa Kanya. Alam niyo po ba kung anong ginawa ng mga Hudyo? Nang itanong ng Diyos na kanino ninyo ako ipapantay? Mayroon bang makakapantay sa akin? Ang tanong ng Panginoon Diyos na Yahweh. Ito pong ginawa ng mga tao. Verse 6. Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pila. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos niluron nila at sinamba ito. Kaya po nagtatanong ang Diyos sa kanila, kanino itutulad? Kasi po sila, meron po silang mga ribulto na yari sa ginto at pilak. At yun po ang kanilang sinamba, nakalagay po sa talata. Ito pa, 7. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Yung prosesyon. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan, mananatili ito roon at hindi makakakilos
dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Oh. Yung rebulto po, pinoprosesyon nila. Yun po'y kanilang sinasamba. Ayaw ng Diyos na ganyan, na meron ka pang ibang sinasamba liban sa Kanya. Kaya ingat po kayo sa mga manluloko. Kaya ko po sinabi ito, para na rin po sa inyong kaliwanagan. Ito po. Anong sabi po rito? Exodo chapter 20, verse 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Maliwanag po. Ang sasambay lang pala ang gusto ng Diyos, siya lamang. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Yung mga rebulto po na ginawa ng mga Israelita, gawa sa ginto at pila, kanila pong sinamba. At yun po ay tinatawag nilang kanilang Diyos. Oh. Ayun, nagkaroon ng konting liwanag. Ano po? Kaya nagtanong ang Diyos. Ayun, ito po yung ginagamit ng panluloko nga nila ng mga manluloko. Kaya sinasabi ko po sa inyo, para mabingwit ka ng mga manlulokong ito po yung ginagamit nilang talata, Isaiah 46. Na yung sinabi rito sa 9, alalahanin ninyo ang mga nakarang pangyayari, inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin, wala nang iba. Ibig sabihin lang po ng Diyos, huwag nyo akong itutulad sa mga rebulto na ginawa ng kamay ng tao. Na inyong nilalakad, pinoprosesyon, hindi naman makalakad. Oh. Yun po. Pag hindi mo alam, masisilo ka ng mga mandarayang reliyon na nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos, kundi tao lamang. Yun po yung kategoring yun ang kinukuha nila, yung Isaiah 46 verse 9. Hindi po sila magbabasa ng iba rito, yun lang ang babasahin nila. Kahit anong Bibliang ginagamit nila. Para patunayan lamang sa tao na si Jesus hindi Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, maliban sa akin, walang ibang Diyos. Oh. Kung wala kang alam sa Biblia, ay oo nga no. Pagkatapos may pa sila sunod. Pag sinabi mong Diyos si Jesus, halimbawa ikaw, dinodoktrina ka nila, ang sasabihin, di dalawa na ang Diyos. Yun pa po ang kanilang punto. Mahilig po silang magbilang. Kaya ako, karanasan ko po Aba nangangaral ako sa public, may mga ministro nagtatanong, ilan ba ang Diyos? Sabi ko, hindi wag kang umalis. Antayin mo yung sagot ng Biblia. Kaso po, hindi siya makapagantay. Bakit? Kabisado ko yung birada niya Marami na po ako sinupalpal na ganyan. Hindi ko po pinalalampas ang ganyang kanilang ginagawa. Panluloko sa kapwa-tao. Ako, mahal ko po sila. Pero sila, hindi po pagmamahal Ang ginagawa nila, nire-recruit po nila sa mali. Sipin mo, sasabihin nila, hindi Diyos si Jesus dahil dang sa isang talata lang. Iyang kapal po ng Biblia Ba't kailangan mag-stick ka lang sa isang talata? 46:9. Paano kung mayroon talata sa ibang Biblia na si Jesus ay Diyos? Hindi po nila paniniwalaan. Doon lang sa Isaiah, basahin ko po, ano po yung propesya?
sa 9:6. O basahin ko muna sa Isaiah 7:14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglili ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Dito pa rin po sa chapter 9 ng Isaiah, ganito naman ang nakalagay, says, sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya kapamahalaan at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. O, ano pong tawag nila sa batang lalaking isisilang ng birhen na dalaga? Sabi, makapangyarihang Diyos. Sino nagsabing makapangyarihang Diyos ang batang ito na isisilang ni Santa Maria? Wala pong iba kundi po ang Diyos mismo. Oh, ang Diyos mismo ang nagsabi na yung batang isisilang, si Jesus po yun. Ay, ano po ang title niya? Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapahan. Sa 7, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakalob sa trono ni David at sa kanyang mga kaharian. Sa kanyang kaharian, itatatag niya ito at pamamalahan na may katarungan at katwiran mula ngayon magpakailanman at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Si Yahweh, ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Si Jesus naman, makapangyarihang Diyos. Oh, title po nilang pareho yan. Pero ang Diyos po, makapangyarihan sa lahat. Oh. At ang tawag ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus na ipapanganak ng isang birhen, makapangyarihang Diyos. Oh, di maliwanag ang sabi ng Diyos ang kanyang anak, makapangyarihang Diyos. Tapos sasabihin mo, tao, sabi ko nga po sa inyo, hindi po nag-honeymoon si Jose at Maria. Hindi po sila nagsiping. Paano po nangyari yan? Wala naman pong similya si Jose at Maria kay Jesus. Kasi po si Jesus hindi nga po tao. Wala siyang laman at dugo na kagaya natin. O di maliwanag na po ngayon. Yung sinasabi nilang, eto, babasahin ko po yung isang Biblia po, no? Ito po yung ginagamit pa nila na pandaraya. Kaya ko po nasabing pandaraya kasi po, tinitwist po nila. Ano po, tingnan nyo po, kukunin ko lang. Ito po, ang Biblia. New Testament lang po, manipis. Ito po yung paborito nilang ginagamit. Na sinasabi nila, ano ang likas na kalagayan ni Jesus? Ito po kagad ang pupuntahan nila. Hindi yung kay Pablo. Ito po ang pupuntahin nila. Hindi nila pupuntahan yung kay Pablo kasi mabubuking sila eh. 1:8:40. Datapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Oh. Merong kausap si Jesus dito. Yung kababayan niyang mga Hudyo ang kausap niya. Kasi nga po, gusto nilang patayin si Jesus. Kaya sabi niya, bakit niyo ako gustong patayin? Na ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, nakita ko sa aking Ama. Nangangaral po si Jesus. Yung salita ng Diyos, ipinangangaral niya.
na nakita niya sa kanyang ama na isinasaysay ko ang katotohanan, yung salita ng Diyos, katotohanan. Yun po ang pinangangaral ni Jesus. Kasi po sa pangangaral ni Jesus, tinatawag niyang ama ang Diyos. Ayaw po ng mga kababayan niyang mga Hudyo yun. Tignan niyo po. Ano po? Meron po akong babasahin. Ito po, ano? Ito po, sa chapter 10 ng 1. Yung binasa natin kanina, chapter 8, pupunta lang tayo sa chapter 10. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Ito po yung gusto siyang patayin. 32. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gayon gawang yahon ang ibinabato ninyo sa akin. 33. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Ayun po. Kasi po tinatawag niyang ama ang Diyos. Kaya po sila galit na galit kay Jesus. Kaya yun ang nasabi ni Jesus po sa 8. Bakit niyo ko gustong patayin? Ito po, dumampot sila ng bato para babatuhin si Jesus. Sa 5 po, babasahin natin. Sa 1 pa rin po, 5:17-18. Para magkaroon po kayo ng kaliwanagan. Hindi ito paninira. Ito po. 17, 1:5-17. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama. Kita niyo po nung tawag niya sa kanya sa Diyos, aking ama. At ako'y gumagawa. 18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Di Diyos po si Jesus, kapantay po ang Diyos. Kaya sabi sa Isayas, ang propesiya na isisilang ang isang batang lalaki na ipapanganak ng birhen. Ano daw po siya? Makapangyarihang Diyos. Sino nagsabi? Makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan Diyos si Jesus, ayon sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng Diyos, kanino nyo ako ipaparis? Meron bang katulad ko? Yung pala, itong mga Hudyong ito, nakababayan ni Jesus, na sa lumang tipan, Hudyo rin po yun, lahi ng Israel. Kumuha sila ng ginto, pilak, pinagawahan nilang ribulto. Kumuha sila ng platero, umupa sila. Then, yun po ang kanilang sinamba. Maliwanag na po ngayon sa inyo. Yan po'y pandaraya nila kako. Tatakbo sila kagad sa 18:40 ng ang Biblia. Ano ang likas na kalagayan? Kapatid, ano ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesus? Yun naman kapatid na kaharap niya.
ang likas na kalagayan ni Jesus, ito po, babasahin ko. Ayan. Pero sabi ni Pablo, biblical. Ang tanong ganito, anong kalikasan ng Diyos? Ang sagot ni Pablo, taglay ng Diyos. Yung Diyos, God Almighty, taglay ng kanyang anak. Oh, ang pagiging kapantay niya sa Diyos. Kaya alam niyo po, surihin niyo po, kaya nga sinasabi ko, magbasa kayo ng Biblia. Siyempre, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, madadali ka ng mga malulokong ito. Kaya ang tawag ko po sa kanila, Antikristo. Ando pa yung pangalan ni Kristo sa simbahan nila eh. Pero Antikristo naman sila. Eh bakit po? Aba, ang dami nilang kailangan labanan, ba't nilalabanan pa nila si Jesus? Oh. Sabi ng mga Hudyo, hindi ka namin binabato dahil sa marami kang mabuting ginawa. Kaya ka namin binabato. Tinatawag mong Diyos na aking ama, na yung ama. Yun po ang ayaw ng mga Hudyo. Kasi po, pag tinawag mong ama ang Diyos, gaya ng ginawa ni Jesus, kapantay mo na ang Diyos. Eh magkapantay naman po sila talaga eh. Anong title ni Jesus? Makapangyarihan Diyos. Anong title ng Diyos? Makapangyarihan sa lahat. Oh, Almighty, pareho po silang Almighty. Kanya lang ang Diyos ay Diyos. Siya po yung Ama. Wala pong higit sa Kanya. Si Jesus po anak. Oh. Pero pareho po silang Almighty. Kanya lang, mas mataas po yung tatay. Sumusunod naman po yung anak. Sino nagsabing makapangyarihan Diyos si Jesus? Ang Diyos mismo eh. Pagkatapos, kukontra ka pa. Hindi ibig sabihin, nilalabanan mo mismo pala ang Diyos. Mga ano po ito? Mga kampon ni Satanas. Sabi nga ni Jesus, bulag, kapwa bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. Yun po sila. Sila po yung mga bulag. Spirituality, wala po silang alam sa katotohanan. Ang natatak sa utak nila, mula noon hanggang ngayon, pinakikipagdebate po nila, hindi kailanman naging Diyos si Jesus, kundi tao lamang na tagapamagitan. Kita nyo po, madihin talaga. Hindi naging Diyos kailanman. O anong ibig sabihin niya? Hindi nilalabanan mo ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Oh. Tapos kinalaban mo pa si Jesus. E ano magiging kapalaran mo, kaibigan? Eh di sa apoy ng impyerno, kasama mo dun si Satanas na mandaraya. Pahayag, chapter 12, verse 9. Itinapos si Satanas sa lupa ang mandaraya sa buhon sanlibutan. Oh. Eh nadagit po yung kanilang founder. Yung founder po nila, ang pangalan po, yun ang nakalagay sa kanila pong rehistro. Doon sa sect. Oh. Hindi po ang Diyos at Jesus, pero sabi nila, ang kanila daw simbahan ang nagtayo si Jesus at Diyos. Pero yung rehistro nila, ang nakapangalan, yung founder nila. Kaya lahat ng lagak-lagak pumupunta po sa pangalan ng founder nila. Eh, yun po nakalagay sa rehistro nila eh. Huwag po kayong magpaloko sa mga yan. Ay, talagang manluloko po yan. Hindi po ako galit sa kanila. Nahawa ako. Nahawa po ako sa kanilang mga naloloko. Para po silang illegal recruiter.
Recruit na recruit. Illegal naman. Oh. Samantalang yung nire-recruit nila, si Jesus ay Diyos sa kanila. Dahil binasa lagi yung Isayas. Pero na-recruit nila. Ayaw nga, no? Tapos tatambakan ka pa lang, o ilan ang Diyos. Siyempre, pag wala kang alam sa Biblia, edi talagang madadali ka. Ano po? Kaya iwas-iwas po kayo sa mga ganyan, ha? Yung grupo na ito na hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Oh. Ito po, ha? Itong Biblia, paborito po nila ito. Basta kukunin po nila yung 8 ng 1. Kasi si Jesus mismo nagsasabi, ako'y tao nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking Ama. Naturalmente, nagkatawang tao po si Jesus. Hindi po si Antimano tao. Kung tao ka ba, makikitulad ka pa sa tao? O, tingnan natin dito naman yung Pilipos, yung si Pablo. O, babasahin ko po. Chapter 2 ng Pilipos sa ang Biblia. 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nakikristo din naman, na siya'y bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7. Kundi bagkus sinubad niya ito. Alin ang hinubad niya? Ang hinubad niya, ang kanya pong pagka-Diyos. Kasi nga po, tuloy, at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan. Nakitulad sa mga tao na ganyong alipin. Kung tao ka ba, makikitulad ka ba sa tao? Kaya si Jesus po, hindi tao talaga ang likas na kalagayan. Siya po ay Diyos. Sabi ng Diyos, makapangyarihang Diyos, ang kanyang anak na isisilang ni Santa Maria o Birhen. Maliwanag po ba yon? Letra por letra, walang bawas, walang dagdag, walang hokos-pikos. Yung election lang po, hokos-pikos. Ano po? Lagi niyo po tatandahan, kailangan po mawasto ang inyong pananampalataya, kaibigan. Kasi pag hindi nawasto, hindi kayo papasok sa langit. Ang magdadala sa langit sa mga tao si Jesus. Pagkatapos sasabihin mo, hindi ka naman Diyos, kundi tao ka lang. Nilalait mo ng Panginoong Jesucristo. Sinabi na nga ng Diyos, ang kanyang anak, makapangyarihan Diyos, kontra ka pa. Aba, natural, itatapon ka sa apoy ng impyerno, kasama mong tatay mong si Satanas. Pagdating na pag-uukom. Pero ngayon hindi ka uukuman ng Diyos hanggat buhay ka po. Gusto ng Diyos, mabago ka. Pero pag namatay ka, ganyan pa rin ang dala ng doktrina mo. Kayo na pong bahala kung gusto niyo mapunta sa impyerno. Ako po, basta ako, binahagi ko lang yung katotohanan, hindi niyo man ako paniwalaan, hindi ko naman po pananagutan yon. Kahit pa paano ako po, nagbahagi lang ako sa inyo ng katotohanan. Kung galit man kayo sa akin, wala rin po akong magagawa kung magalit kayo sa akin sa tagal ko po nangangaral in public, marami na po nagagalit sa akin Pero sa totoo lang, pag tatanungin ko sila, galit ba kayo sa akin? Ang sagot po nila, ay hindi. Kita nyo. Kahit pa paano po, tinatanong ko sila, galit ba kayo? Kasi yung mga reaction po nila halatang galit Pero pag tatanungin kung galit sila, hindi naman daw po. Praise the Lord ka kung ay.
Ah, basta ako po nagsishare lang ako ng katotohanan. Walang dagdag, walang bawas. Kung ano po yung nakalagay. O, napag-aralan po natin, ano? Si Jesus hindi po likas na tao. Ano po? Siya po ay Diyos na gaya ng kanyang ama na nasa langit. Amen po ba, kaibigan? Sa mga talatang binigay ko. Pag hindi nyo pa po pinaniwalaan yan, ewan ko na lang sa inyo. Bahala po kayo, ano? Buhay ninyo yan eh. Sabi nga nila, ang tao ang gumuguhit ng kanyang kapalaran. Yung kung salawikahin man po yan, bahala po kayo. Kayo po ang guguhit yan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa oras pong ito. Maliwanag po ang turo mo. Salamat po. Nawa itong mga nanonood ng video ko po, buksan mo kanilang pangunawa. Nawa matanggap po nilang katotohanan kung hindi pa po sila sumasampalataya ng iyong anak na si Jesus ay makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Kung sila man po ay may mga problema, mabigat ang daladala sa buhay, yung paghahanin, Panginoon Diyos. Kung may mga karamdaman po, yung pagalingin sila. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, i-share mo naman ang video ito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye.